Hello, magandang buhay. Okay, so ako pa magpakilala po muna ako. Ako po si Luisa de Belen, ang magiging speaker niyo for today. Okay, so ang ibabahagi po namin sa inyo ay tungkol sa pag-iipon, paano mag-budget, paano makaka-save. So, at ang i-share po namin ay galing dito sa libro na The Secret to Saving and Building Your Future, Taking Control of Your Money. Okay, so short video lang po ito at meron po kaming mga offices kung saan pwede kayong maka-attend ng personal. Okay, so our mission, bakit po kami nagbibigay o nag-share ng mga libreng financial education? Kasi meron po kaming campaign na magkaroon ng 30 million financially educated families by 2030. Yes po, hindi lamang po ikaw o ako, kasama dapat po natin yung ating kapamilya. Okay, so sa ngayon nasa 14 million na po at sana po'y maging kaisa namin kayo dito sa aming campaign. At siyempre magpakilala po muna ako. Ako po si Luisa de Belen at kasama ko po sa mission na ito ang aking better half na si Francisco de Belen. So kami po ay 14 years na dito sa IMG at the same time sa Kaiser, yan, di ba? At ayun po, kami po ay isa sa Truly Rich or TRM team dito sa IMG. At si Kiko po ay dating government employee at ako naman po ay former Intel employee. At kaya po kami napunta dito dahil nga po nag-close yung aking company noong 2008. Yan. At nabasa ko po ang librong ito, Eight Secret of the Truly Rich. So ngayon meron na pong Tagalog nito. Ayan, di ba? At maganda po yung nilalaman ng libro. Yan ko po nakita na marami po tayong pwedeng mapag-imbesa ng ating pera na safe, legal, and correct. Kaya nag-attend po kami niyan ng seminar ni Brother Bo. Medyo paid seminar po ito. Ang kagandahan, doon po namin nakilala si IMG. Yan. So isa po si IMG na nag-facilitate ng orientation. At ang maganda, libre po sa office nila. Kaya after po ng training nito, pumunta po kami doon sa office ng IMG sa Makati at the rest is history. Marami na pong nabago, di ba yan? Nabago po personally ang buhay namin, ang buhay pinansyal, at sabi nga, unti-unti na po naming natutupad yung aming mga pangarap. Yan. Okay, so our belief, we believe that money is powerful, but what is more powerful is financial education, di ba? So sabi nga, kahit gaano pa kalaki, kaliit ang kinikita mo, without financial education, money soon gone. Ayan, di ba? Sabi nga, money comes and go, money is just a tool, but financial education is knowledge and wisdom rolled into one. Kailangan po nating mag-aral, magpatuloy ng pag-aaral para hindi po nai-scam, hindi nasasayang yung mga pera, di ba? So nakakatipid po tayo sa mga binibili natin at nalalaman po natin na importante ba itong bibilhin ko? Ayan. At meron po kami mga workshop na mag-guide sa atin kung paano po natin gagawin yan. Meron po kami mga libro online and offline. Ayan, di ba? Meron din po tayong mga benefits or paano natin siya isasagawa. We combine a great mission and advocacy dito po sa aming financial education platform and potential business career in the biggest, wealthiest industry sa financial industry. Okay. Siyempre, marami pong magtatanong, legit ba yan? Di ba? So, ito po yung aming partners. Sabi ko nga, nung way back 14 years ago, syempre hindi ko rin po kakilala si IMG. Pero yung pong mga company affiliated sa kanila, di ba, kilala ko po katulad ng mga malalaking real estate company na ito. Di ba, kung nagpapa-insured po tayo ng sasakyan, ng bahay, andito rin po yung mga non-life insurance, di ba? At syempre, kung talagang nagkapagtanong ka na, nakapag-search ka na about stocks or mutual fund, meron din po sa mga bangko or katulad po nitong mga investment company na ito na connected din sa mga bank. Yan. Di ba? So, kompleto po ang IMG. Hindi lang po tayo sa health, meron din po sa life investment, real estate, non-life, and other services. So, one-stop shop po. At sabi nga namin, nagbibigay po ang IMG ng total financial solution. At sabi nga po namin,
dapat kabuuan. Kaya po kami kaya po nagustuhan namin ang IMG kasi andito na lahat. Hindi ka na lalabas o hahanapan ng ibang mga agent broker para dun sa mga financial needs natin. Kasi andito na lahat, kumpleto na siya. Okay, so siyempre bago po yung mga financial solution na dapat natin i-execute, dapat matutunan muna natin ano ba yung mga dapat nating gawin. So meron po tayong mga powerful financial concept na dapat malaman at maintindihan. Yan, katulad po nitong X-curve concept. Pwede niyo po yan i-search sa YouTube. Yan, di ba? Kasi ako po, dito po ako nagising. Sabi po dito, habang bata pa o habang kumikita pa, di ba, dapat nakakapag-save po tayo or nakakapag-invest kasi ang goal po natin ay magkaroon ng big savings. Dapat bago tayo tumanda, 'di ba? Yung big savings natin ay tumaas, makaipon ng malaki kasi yan din po yung gagamitin natin sa older age. Dapat relax na po tayo or no responsibility. Peace of mind. Kasi sa ngayon, meron po tayong mataas na responsibility, lalo na kung ikaw ay may asawa, may anak, may mga magulang na tinutulungan, di ba? So, ang taas po ng responsibility natin. Dapat dumating yung time, hindi po dapat habang buhay na may mataas na responsibility. Dapat bumaba po yan. At bababa lang yan kapag ka napataas natin yung ating money line. So ano yung mga basic responsibility natin ngayon? Siyempre, food, shelter, clothing, education, health. May utang, 'di ba? Karamihan po ng panggastos natin dito ay galing sa ating active income. You work hard for the money. Ikaw man ay empleyado, nagtatrabaho, ikaw may negosyante, di ba? So, yan po yung active income na sabi nga, magpo-provide sa ating responsibility. Ang tanong, di ba? Sapat ba? Kasya ba? Di ba? Namamanage ba ng tama? So, dapat, sabi nga, katulad nung nagkaroon ng pandemic, meron tayong passive income. Money working hard for you. Kasi wag naman, paano kung biglang nag-lockdown ulit? Magkano yung active income mo at hanggang kailan siya aabot? 'Di ba? So kapag may passive income po tayo, yun po yung pwede nating panggastos. At lalo na pagdating natin ng older age, yan po yung matagal na lockdown, di ba? Imagine you retire at 60, mabuhay tayo hanggang 70, 80. Diba? So, tuloy-tuloy pa rin ang responsibility. Sabi nga, ang pinakamalaking gastos kapag ka tumatanda, health protection or healthcare needs, di ba? So, karamihan sa matanda, meron namang maintenance, na lagi na magpapa-check up, yung iba yung nauuospital pa, di ba? May sakit na. So, pagka ganito, kailangan mo yung big savings na or yung passive income mo na nagtatrabaho para sa iyo, para relax lang, 'di ba? Hindi problemado, hindi rin problemado yung pamilya natin. At sa word life, may if sa gitna. Sabi nga, either we die too soon or we live too long. Marami na po tayong kakilala, kamag-anak, kaibigan na na-die too soon, lalo na nung pandemic. Diba? Na COVID, o yan. O hanggang ngayon, yung mga may sakit o yung bigla na lang na aksidente. Diba? So sabi nga, kung meron tayong mga responsibility, may mga umaasa sa atin, may mga anak na nag-aaral pa, yung income replacement or yung life protection, ang magpo-provide sa ating mga iniwan. Yan, lalo na kung active income ka pa lang at wala kang big savings. 'Di ba? At if mahaba naman ang buhay natin, kailangan natin nung big savings, money working for us, yun po yung investment. Dapat living on interest. So either we die too soon or we live too long, dapat ready po tayo. Sabi nga, life is so uncertain, di ba? Yung kakilala natin na ang lakas-lakas kahapon, 'di ba? Bigla na lang naaksidente o namatay na. So, hindi natin alam. Si Lord lang ang nakakaalam kung hanggang saan tayo. So, dapat may solusyon kung ano man ang mangyari sa atin para hindi tayo mamproblema, hindi rin mamproblema yung mga mahal natin sa buhay. Yan po ang X-curve. Okay, sabi nga, meron pang isa, yung ating solid financial foundation. O, di ba, sasabihin ng iba, oy, meron na ako, di ba? Meron na akong life insurance, meron akong memorial plan. So, very good po. Pero ang tanong, matibay na ba? Kumpleto na ba? Di ba? Sasapat ba? Ayan, sabi nga po, order of priority, dapat kumpletuhin po natin. Dapat meron tayong health,
Like, eliminate debts, emergency fund, at investment. Sabi nga po doon sa libro, di ba? Pwede po namin kayo mabigyan ng librong yon. Dapat matibay. Just like building a house, di ba yung mga bahay po natin, di ba? Pinagawa natin yan na matibay para kung may dumating na lindol, na bagyo, hindi po agad-agad siya masisira. Ganun din yung financial foundation natin. Kung ano man yung mga challenges na dadating sa atin, may magkasakit, di ba? May kuhain yung income earner, di ba? Nakatayo pa rin ng matibay. Ibig sabihin, hindi po tayo masyadong namumblema sa ating finances. Yan. So, build our solid financial foundation. Kaya kung meron ka na, di ba? Very good yan. Patibayin mo na lang or kumpletuhin mo kasi baka hindi naman siya kumpleto. Okay, so paano makakaipon, 'di ba? So yan yung medyo challenges talaga sa atin yung pag-iipon. Dapat magkaroon po tayo ng formula. Pay God and yourself first. Sabi nga lahat tayo ay may 100% income. Yan ba ay sweldo mo? Yan ba ay kita mo sa negosyo mo, 'di ba? So dapat nako-compute o namo-monitor natin magkano yung ating monthly income. Tapos sabi, ayan, i-less natin yung times. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord na makabless to others. So sa simbahan man, sa mga taong kailangan nating tulungan, oh, 'di ba? So iyon po, ibigay natin yung 10% tithes. At wag natin kalimutan yung 20% savings. Yan po yung para sa future natin. Yan po yung para sa retirement natin, sa pagtanda natin. Yan po yung para sa mga emergency natin, di ba? Yan po yung tutulong sa atin at magiging kakampi natin para sa ating pagtanda, lalo na, di ba? At yung 70% pagkasyahin. Kung kulang, kailangan natin ng additional income. At sabi nga, kung malaki po yung income natin, 'di ba? Dagdagan natin yung ating tithes or ating savings, 'di ba? So hindi tayo mamumblema kung sapat talaga at meron tayong pinagkakakitaan. Sabi nga, gamitin natin yung mga talent natin. 'Di ba? Okay, so ang dali lang pong tandaan yung ating prosperity formula, 10-20-70. Okay, so sabi nga ng iba, lalo na yung mga kabataan natin ngayon, ayan, di ba? So saka na, bata pa naman ako. So enjoy life muna. Walang masama pong mag-enjoy ng life, pero dapat mai-save mo yung at least yung 20% ng income mo, di ba? So si save early ay nag-start ng 22 years old, di ba? 20,000 per year in 6 years. Yan, di ba? So, siya po si Mr. Sibe. At nag-compound ng maaga ang kanyang ipon. Yan, up to 62 years old. Si Save Later, sabi niya, ay saka na ako. Di ba? So, enjoy ko muna yung aking sweldo, yung aking income. Bata pa naman ako. Yan. So, nag-ipon din naman siya at the age of 28, 20,000 din in 6 years. Tingnan natin pagkakaiba ng kanilang mga naipon. Si Save Early ay nakaipon ng 9.5 at si Save Later ay nakaipon ng 4.8. Malaki-laki din yung diferensya, di ba po? So, sabi nga may mga choices tayo sa buhay. Option 1, sacrifice now and enjoy later. Or enjoy now and suffer later. Diba? Karamihan sa atin enjoy now and suffer later. Kaya po kahit matanda na, nagtatrabaho pa. So wag na natin gayahin yun. Kung gusto po natin na mas maganda at mas alwa o di kaya may peace of mind po tayo pagdating ng ating retirement age, di ba? Or makapag-retire ng maaga, lalo na yung ating mga OFW, di ba? Ilang taon lang ba yung mga kontrata nyo o yung kontrata nyo sa sarili nyo, di ba? So, sacrifice now and enjoy later. Okay. Yan. Take action. Sabi nga po, lahat ng problema ay may solusyon. Kaya kung may problema, wag mong tambayan. Move on tayo agad, di ba? So, yung problema, sabi nga, hindi mawawala. Yung gastos, hindi mawawala. Pero, dapat meron tayong gagawin. You have to be prepared for this kind of situation. Sabi nga, una, be with the group of who inspire you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. Minsan, nasa maling community.
Sabi nga, nandun ako sa community ng mga magagastos at wala nang iniisip kundi sino yung magbe-birthday at saan tayo gagala. Di ba? O sabi nga, yung mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, di ba, nangako mag-iipon. Pero pagdating sa Pilipinas, sabi nila, ay, meron ako schedule ng gala at gastos. Di ba? Kasi akala ng mga kamag-anak, di ba, nakakuha ka ng ginto doon sa bansang pinanggalingan mo. Okay, so maghanap po tayo ng mga group na makakapag-inspire sa atin. Di ba? Group na makakapag-inspire, mag-save, o di ba? At mag-goals at mag-think ng magandang future. IMG mission is to convert people from being, yan, galing po kami dito, spender. Pero ngayon, savers na. And teach them how to save the right way. Okay. And sabi nga, lalo na kung tayo po ay breadwinner, ayan, di ba? Other people depend on us. Go back to the two sets of question you need to ask yourself. What if? Yun nga, di ba, na-die too soon? Kasi nga, sabi nga, life is so uncertain. Hindi natin alam, di ba? At ang dami nating nababalitaan, napapanood sa mga news na aksidente, di ba? Who will take care of your family? Sabi nga, kung mahal mo talaga yung pamilya mo, di ba? Anong protection meron ka para sa kanila? And what if? Yan, mahaba naman ang buhay, di ba? Katulad ng lolo at lola mo. Ando ka na sa 70 o nanay ko po 76, di ba? So, paano kung abutin pa tayo ng 80, 90? Who will take care of you? O sabi ng iba, hindi, bahala na yung anak ko kasi nga, kaya ko siya pinag-aral, di ba? So, andyan yung anak, mababait sila, pero magkakaroon din po sila ng sariling ex-curve, sariling pamilyang pakakainin, paaaralin, di ba? So, ang tanong, kaya ba ng mga anak natin na tulungan din tayo hanggang sa pagtanda, lalo na pagdating sa mga hospitalization, yan yung mga gastos di ba? So, mas maganda po siguro na tayo ay hindi maging pabigat. Ayan, di ba? At nang tayo din mismo ay mas maganda na mayroon peace of mind. Okay. Remember the solution. Ayan, siyempre pag may problema, may solution. If die too soon, life insurance will take care of your family. If live too long, investment and long-term care will take care of you. So we need to address the three major financial needs. We recommend, kayo pa rin po ang magdidesisyon kung magugustuhan nyo. Sabi nga, no, ang solution, dapat meron tayong healthcare, diba? Life and investment. Complete your financial needs. So yung dalawang if ng buhay na, 'di ba, na pwedeng mangyari sa atin, pwedeng masolusyonan ng Kaiser Ultimate. Kasi ito po ay 3-in-1. May investment, may income protection, at number 1 yung healthcare protection. Kapag po na-ospital, ayan, di ba, to provide your healthcare when you retire or when you stop working, someone to take care of you when you get old. How comfortable is your healthcare situation at the age of 60 depends on the decision you make today. Depende po sa atin. Maraming klase ng healthcare. Meron pong short term na nagagamit natin habang tayo ay productive years, lalo na yung mga employed na may libreng health card. Ayan, galing po ako dyan. Pero hindi ko siya nadala nung ako ay nawalan ng trabaho, lalo na kapag nasa retirement years na tayo. Hindi mo madadala yan, di ba? Okay, sabi nga, i-prepare natin yung long term, something that you have to get for yourself. Okay, pakilala ko po si Kaiser. Si Kaiser po ay dahil siya po ay health card as HMO, di ba? Siya po ay duly accredited with the Department of Health. At dahil po meron siyang investment portion, lalo na kung hindi ka naman nagkakasakit o talagang kinuha mo siya, preparation for your retirement. So, meron pong registered po siya sa SEC kasi nagiging investment po siya. At dahil meron po siyang life insurance coverage, kasi nga what if bigla na lang na-die too soon yung plan holder, registered po siya sa Insurance Commission. At ang ating pong medical director ay ang head ng HMO. Yan. At ang Kaiser po ay may mga medical center. Ayan, di ba? So sa ngayon, medyo bilang pa lang po siya, baka po merong malalapit sa inyo. Ayan, meron po tayo sa Makati, SM North EDSA, Robinson Galleria. Meron din po tayo sa Santa Rosa. Ayan. At meron po tayo sa SM San Pablo, EDSA Cavite, di ba? Meron din po tayo sa Robinson Galleria, Robinson Manila. Meron din po tayo
sa mga sa Cebu, ayan, marami po tayo. Kalimitan po ay nasa mga SM, yan. And meron din po tayong mga accredited hospitals. Kung wala pa pong Kaiser Medical Clinic sa mga malalapit na lugar sa inyo, pwede din po yung mga accredited hospital and clinic sa iba't ibang lugar. Karamihan po ay nasa SM, kung Medical City, lahat ng SM meron po niyan. So, pwede po doon. Ayan. At meron din po tayong mga accredited hospitals na malalapit. Pwede niyo pong i-search sa www.kaiserhealthgroup.com. Okay, ang Kaiser po ay may tatlong period: accumulation period, extended period, at maturity period. Yung accumulation period, yun po yung tinatawag din natin na paying period. 7 years lang po. At ang coverage po, kapag ka naka-isang taon bayad na tayo, may hospitalization na po, free annual physical exam, yan, kapag ka 1 year na po, no? And pre-dental benefits. And kung may mangyayari, lalo na po pag accident, kahit 1 month pa lang po tayo nakakabayad, waiver of installment due to death. Mawa-waive na po, bayad na po yung 7 years, makukuha ang insurance coverage. Maipapasa o maipapamana po natin sa ating beneficiary yung health benefits. During accumulation period, ayan, ito po ang mga coverage ng APE or General Checkup. Yan ba? Meron po tayong physical exam, x-ray, stool examination, routine urinalysis, complete blood count, ECG, pap smear. Yan po. At yung ating dental benefits, yan. Sabi niya, unlimited dental checkup, unlimited bunot, cleaning. So, yan po. Ang pwede na agad gamitin, lalo na kung nag-annual payment ka, na-approve, kumuha ka ngayon, na-approve siya ngayon, pwede mo nang gamitin bukas. Di ba? Okay. Waiver installment due to death, ito po yung insurance coverage niya. Ayan, di ba? Kung ang magiging dahilan po ay natural death, namatay po sa sakit, di ba? Meron po tayong 2 years contestability period. So, hindi naman po ibig sabihin na, ay, may sakit na ako, kukuha na ako. Di ba? So, intentional ang pagkuha. Ito po ay preparation. Sabi nga, sa pagtanda at mas maganda, magagamit din naman siya. Yung nga, pagka naka 1 year na siyang bayad, di ba? Pero yung pong ating insurance coverage dapat malakas muna tayo. Malakas na tayo, malakas pa tayo, di ba? At kung ano man ang dumating na dagok sa ating buhay, naka-prepare po tayo. So ito po, lalo na, sabi nga, pag na-accident, hindi natin alam yan, no? Meron din po tayong mga coverage niyan. Okay, and extended period at the 8th year tapos ka na magbayad, congratulations, di ba? So pagdating na 8th year to 20th year, ayan, long term na po tayo, no? Mas marami na pong coverage. Di ba? Meron po hospitalization, consultation, maternity, pre-existing illness, dreaded disease, terminal, critical, kasama na po lahat yan. At kung hindi ka naman nagkakasakit, di ba? Thank you Lord, katulad ko, fully paid na po kami at never po kami na ospital. Katulad ng mother ko, yan po ang aking goal. 76, never pang na-ospital, di ba? So, ang mangyayari, naiipon, nagiging investment at kikita ng 10% compounding interest ang ating naipong, naihulog na payment. Yan. So, hindi siya masasayang. Kasi pagdating po na maturity, good as cash na yan. Pwede mo na siyang kuhain. Kung hindi ka na-ospital habang nagbabayad, babalik ang 85% premium na naibayad mo. O, di ba? So, parang pinag-ipon ka lang. Pero habang nag-iipon ka, peace of mind na kapag naman may nagkasakit, magagamit mo siya. Ayan. At meron kang choice kung withdrawin mo na siya o i-retain mo lang siya or pwede mong withdrawin yung kalahati, itira ang kalahati. Kasi kung may mangyayari naman at doon ka na sa long-term period mauospital, meron ka pa rin magagamit na hospitalization benefits. At tuloy-tuloy po, lahat po na natirang pera during maturity period ay tuloy-tuloy na may interest. Ayan, di ba? 7 to 10% interest ang ating investment coverage. Okay, so kasama po ang COVID, wag naman sanang maulit, di ba, sa ating health benefits. Okay, halimbawa, hindi ako agad nakabayad. So, yan po yung mga tanong. So, kung hindi ka nakabayad agad, meron ka pang 30 days
paying period from the due date. Example, nag-start ka ng January 15, bukas, sweldo. Ayan, ba? Tapos na-approve siya ng January 15. Ang next, kung nagmamonthly ka, ang next due date mo ay February 15. From February 15, meron ka pang 30 days na grace period para habulin. O, kunyari, nakalimutan mo, ay, lumampas yung aking due date. O, pwede pa hanggang 30 days. Ngayon, pag lumampas ng 30 days from the due date, lapse ang plan. Pag nalapse ang plan, nakapending lahat ng benefits mo. Okay, ayan, di ba? Pero wag mag-alala, yung mga nahulog mo hindi mawawala. Pwede mo siyang i-active. Reinstatement po ang tawag doon. May dalawang klase ng reinstatement. Pwede kang mag-update, bayaran lahat ng hindi nahulugang, ayan, sabi nga, mismonths, kunyari, 3 buwan kang hindi nakahulog. O 1 year. Hanggang 2 years. Ayan, di ba? So, pag-update, i-compute po yan. May surcharge. Ngayon, kung medyo nataasan ka sa surcharge, pwede namang redate. Yeah, walang surcharge. Pwede ka magbayad na 1 buwan lang. Kahit 1 taon kang hindi nakabayad. Hahabulin mo lang siya at mamumove yung maturity period mo. Babayad ka lang ng 300 pesos for processing fee. Yan. At active na ulit yung plan mo. Ibig sabihin, lahat ng binayad mo, andun pa rin at hindi nawawala. Okay, so upgrading of plan. Kumuha ka ng pinakamaliit, tinipid mo yung sarili mo. So, sabi mo, ano ba yung pinakamura dyan? Ayan, di ba? Tapos naisip mo, ay, di ba pagdating ko ng pagtanda, kulang na pala yan. So, pinag-upgrade ka. Yan, pwede po after 30 days. After 30 days, hindi na po pwedeng mag-upgrade. Di ba? Pero yung mode of payment, kunyari nag-monthly ka, gusto mo mag-annual para tipid ka ng 2 months, pwede po anytime. Yan, diba? So kung within 30 days, wala pong additional charge. Kapag ka lumampas ng 30 days, may 300 additional installment due, ayan, di ba? O yung processing fee or i-compute na rin po kung magkano, kung basta lumampas ng 30. Maganda po para wala na additional charge sa second year na lang, anniversary date, kung mag-change mode of payment. Yan. Ngayon, kung gusto mo habulin, wala pang 30 days, pwedeng-pwede, walang additional charge. Yan. Okay, fill up lang po na amendment form, payment of processing fee, 300. Yun po. Okay? Downgrading of plan, monthly to, ako naman, kung nag-annual ka, gusto mo mag-monthly, o annual, gusto mo mag-quarterly, ay hindi pwede. O, yan po. Okay, so family assistance, magagamit ba yan ng kapamilya ko? Pwede po. Kung ikaw ay naka-1 taon na ng bayad at dapat laging active ang status ng plan. Nominated patient, dapat po immediate family or first degree of consanguinity. Ibig sabihin, kung ikaw po ay may asawa na, ang immediate family mo ay yung iyong anak at asawa. Kung ikaw ay single, pwede din po yung parents at mga kapatid. Ngayon, kung ikaw ay single mom, may nagtanong sa akin, paano kung hiwalay? Di ba? So, depende kung ang gamit mo ay single surname. Yan, di ba? So, kung may anak ka, di ba? So, ang immediate family mo ay yung iyong anak at parents mo. Yan, okay. Policyholder agrees to avail only the services of Kaiser accredited doctors and affiliated network of hospitals. Yan. At syempre, meron po tayong mga online system. Yan, katulad po nitong nakita nyo, ito po yung aking first plan. Ayan, 2011 pa. So, 5 years to pay lang noon at mababa lang po. Diba ang payment. So, fully paid ko po yan. At syempre, kumuha ako ng additional pa kasi medyo kukulangin. Pero dahil maaga po akong nakaumpisa, di ba? So yung second plan na kinuha ko, tapos na rin. Ayan, fully paid na rin. So ang kagandahan po, no, naka-online system tayo, lalo na po yung mga malalayo nasa abroad. Ayan, di ba? So, naka-online, paperless po tayo. Andito po lahat. Mabuview nyo po yung inyong payment history. Andito po yung policy contract na dapat binabasa po natin, schedule of benefits. Andito rin po yung mga beneficiaries natin. Pwede po tayong magpalit kung gusto natin o magdagdag kung single ka, bigla ka nag-asawa. At kung natapos ka na, andito rin po yung certificate of full payment. So, yun ang kagandahan nito. Diba? Anytime, anywhere, basta naka-online, naka-online ka, pwede mo siyang ma-view. Iwas baha, iwas sunog, di ba? So, andito po anytime na gusto nyong makita
yung inyong mga policy, contract, payment history. At nandito rin po yung mga accredited hospital, accredited clinic, accredited dentist. Ayan. So, ipaprocess po yung amendment, reinstatement. Andito po lahat. Okay. So, pag natapos na, meron po tayo certificate of full payment. Yan, yung sa akin, dalawa ako, di ba? So, tapos na po ako, kaya sana kayo din ay magkaroon na. Mabilis lang ang panahon, di ba? Ang maganda po, yung peace of mind na meron po tayo magagamit hanggang sa pagtanda. Okay, sabi nga, you should consider your long-term healthcare protection as priority. Kasi kung ikaw ang inaasahan sa pamilya, naisip mo na ba, pag namatay ka, paano sila? Pag tumanda ka na, paano ka? Pag nagkasakit ka, paano kayo? Oh. Pero lahat ng problema may solusyon. Start mo na habang may panahon pa. In other words, ayan, be financially educated po. Make sure you have knowledge and understanding of basic and important financial concept. Make sure to act on your financial needs. Ayan. So, dapat alam na po natin ano ba yung priority, ano ba yung dapat nating kuhain. Okay, so to start how? Siyempre, pwede po kayong mag-member sa IMG. Pwede po kayong kumuha ng ating Kaiser Long-Term Healthcare. At pwede tayong mag-share. Share po natin. Ako po, i-share ko to sa 6 kong kapatid. Kasi 7 kami magkakapatid, di ba? Gustuhin man namin kuhaan yung nanay ko, hindi na pwede kasi overage na siya, di ba? So, 67 siya ng mga panahong yun. So, okay. At kapag nag-share tayo, we earn. Yun yung kagandahan, no? Habang tumutulong ka, tinutulungan mo yung mga kakilala mo, kapamilya mo, di ba? O yung mismong asawa mo, anak mo, meron kang kikitain. Kasi pwede kang, ikaw na magiging agent broker ng pamilya nyo. Yan. Okay, ano naman yung join? Ayan, pwede ka pong mag-join sa IMG. Ang IMG po ay may membership platform. 6,000 lang po ang membership, one time, lifetime na po yun. Diba? At for Philippines, yan po. At kung kayo po ay nasa ibang bansa, OFW, depende po kung anong bansa kayo, kung saan bansa kayo naroon ang membership fee. May renewal lang po tayong 1.5 every year. Bakit? Kasi meron din po tayong 100,000 personal accident insurance, 50,000 memorial benefits, free unlimited check-up, access to life insurance, access to healthcare, free legal assistance, discount sa mga 9 Life kung kayo po ay nagpapa-insure ng bahay, ng sasakyan, ng business, o ikaw ay magpa-travel, o ikaw na ang agent broker, meron kang discount o kikitain. 'Di ba? So lahat po, ayan, lalo na kung bibili ka ng sasakyan, napakalaki po ng discount. So ito po yung membership benefits sa IMG at yung chance na ikaw ay maging agent broker ng Kaiser, ng kapamilya mo o ng lahat ng kakilala mo. Ayan. Kung ikaw ay OFW, i-share mo sa mga kababayan natin dyan. Okay, at kung ikaw nga ay OFW, may additional benefits, ayan, di ba? So, international code ka, medyo mas mataas-taas ng konti kasi kung ang PH code ay 100,000, ikaw may additional 500,000. So, total of 600,000 ang personal accident. Burial benefits plus 100,000, total of 150,000. At ang international, kayo lang po ang may ganito, accidental medical reimbursement benefit ng 100,000. Kung ibig sabihin, pag na-aksidente ka po dun dyan sa abroad, katulad ng isa namin ka-team na ang trabaho niya ay tagapunas ng bintana ng building, o so na-aksidente siya, na ospital, so naka-reimburse po siya ng 100,000. O, acts of terrorism, kung ikaw ay nasa Israel, 600,000, di ba? Unprovoked murder, assault sa US, yan, uso po yan, di ba? Yung mga Asyano daw na mga murder, ayan, di ba? 600,000. At lahat po, ayan, kung ano man ang mangyari sa atin, ayan, may mga price po yan. Kung na-aksidente, loss of hands, loss of, wag naman, di ba? So, at meron din po tayong repatriation service. Okay, sa membership, may kasama po tayo investment sa mutual fund. Yung mga nagtatanong, ay kunyari, meron 2 years pa lang, 1 year pa lang, gusto ko nang makakuha, di ba, o nagkaroon ng emergency, makakuha ng naipon ko. Ayan, sa mutual fund po yun. Ayan, at ang kagandahan po sa mutual fund, kapag member ka na po ng IMG, as low as 20 pesos, pwede kang mag-top up o magdagdag. Ito po yung savings.
na meron din pong monitoring. So, yung membership mo 6,000, yung 1,000 nakalagay sa mutual fund. Yan. Saan naka-invest naman yan? Dito po sa SM, Ayala, BPI, Jollibee, BDO, Robinson. Yan. Ito po yung ating top 10 holdings. Okay, so sa IMG, marami pong benefits. Pwede kang mamili. Ano ba yung nagustuhan mo? Gusto mo ba ng libro? Bibigyan kita. Gusto mo pa ng mga free financial workshop? Yes, meron po tayo online. 'Di ba? Pwede ka sa day off mo, Sabado, Linggo. I want to learn more on healthcare. May mga product training po tayo sa Friday. Meron po. I want to learn about mutual fund. Meron po tayong Thursday sa Makati office. Regular po ang ating schedule niya once a month. I want to learn more about life insurance. Meron din po tayo niya once a month. And auto program. Ayan, sa online portal po natin, meron na po dong kung paano natin yan maa-avail. Yan. At marami pang iba. Ayan, di ba? So, pili po tayo dyan at lahat yan ay nasa IMG membership benefits. Okay, so mutual fund, sabi nga, meron tayong online portal kung saan natin siya pwedeng makita o ma-monitor. Once na nag-member ka, na-approve na yung code mo, so magkakaroon ka ng username and password. Meron kang sariling portal. Diba? Okay, so paano gagawin? How to start? Yan. We will send membership link for online application. Pwede din po tayo ng manual. Bibigyan po namin kayo ng application form na pwede niyong fill upan. Pwede namin po kayong tulungan kung paano mag-encode o mag-fill up. Ayan. Kung Kaiser naman ang uunahin, or sabay niyo pong gagawin, pwede. Di ba? Sabi nga, step by step, para maka-first step. Kung gusto niyo po mag-member muna, pwede. Kung gusto niyo mag-Kaiser muna, pwede. Kung gusto niyo parehas, kaya ng budget, pwedeng-pwede. Yan. So, pwede namin kayong bigyan ng proposal, send lang po ang full name, birth date, and email ad. Ang payment, pwedeng credit card, debit card. Yung Eurocas is like GCash na mas mabilis po ang approval niya. Within 15 to 30 minutes, approve ang policy mo, active ang code mo sa IMG. BDO bills payment, Palawan Express remittance, kung nasa ibang bansa, bank deposit, bank transfer, mas maganda po. Okay? And, yon po. Ayan. So, thank you very much po. Kung may mga tanong pa, pwede po kayo mag-message sa akin. Di ba? Or doon sa mga taong nag-invite o nag-share sa inyo ng video na ito. Bakit namin siya ginagawa? It's all about love. Sabi nga, love yourself para kung natulungan mo o dahil mahal mo yung sarili mo, natulungan ka, di ba? Natulungan mo yung sarili mo, mas marami kang maitutulong sa kapamilya mo at sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ayan, so we did it. You can do it too. Join our mission now. Yes, now na. 2025 na po. Baka binalak mo na yun ng mga nakaraang taon. Hindi natuloy. Ngayon, ituloy mo na. Ayan, okay? So with that, to God be the glory. Diba? So, ayan, pwede nyo po kaming makontak. Ayan po yung aming contact. Diba? So, ako po, number ko po to, 0915-520-7788 or add me on Facebook. Ayan, diba? So, at kung may mga tanong pa, pag-usapan po natin yan, pwedeng one-on-one. With that, thank you very much po. And to God be the glory. Stay safe. God bless you all. Thank you.